Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan ngayong Miyerkules sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga na inaasahan na mangyayari ang mga bagay na ito dahil hindi nga matiis dito ni RJ na hindi makagawa ng paraan ng sa ganon ay makaligtas itong kanilang anak na si Annalyn at pati na rin itong si Zoe. Kaya agad na kumuha ng pagkakataon itong si RJ upang malabanan ang isa sa mga inmates na naroon na may hawak din ito na isang armas. Subalit ay dahil sa marami sila ay wala ngang nagawa itong si RJ. At nang tangkain na nga sanang lapitan ni Annalyn at nagmamakawa nga ito na wag ay huli na nga ang lahat. Dito na pinapaputukan ng isang inmate itong si RJ kaya agad na natamaan ito. At maya-maya nga ay bigla namang napatawag itong si Madam Lutos dito kay Giselle upang ibalita na nangingialam nga itong kanyang kapatid na si RJ kaya hindi sinasadya na natamaan nga ito at dadalhin dapat ito sa Apex Hospital upang malunasan. At dahil sa nangyaring ito, dito na nga ba makakabalik ang dating memorya ni Doc RJ na matagal na nga niyang hinihintay. Sa kabilang banda, nagmamakaawa naman itong si Zoe at itong si Moira. Napakawala na raw itong si Zoe at kahit dito na lamang itong si Moira ang maiwan at ganun din naman ang ginawa ni Lynette. Subalit hindi naman pumapayag itong si Madam Lutos hanggat hindi daw niya makikita itong kanyang anak na si Carla na makapunta doon sa kulungan at makausap niya ng personal dahil tila hindi kumbinsido itong si Lutos na anak niya nga ba itong kanyang nakakausap dahil gumawa lamang ng paraan itong si Justin upang makuha na ng voice record itong si Carla nang sa ganon ay makausap ito ni Madam Lutos. Samantala, hindi naman nagugustuhan ito ni Eric ang mga tulong na ginagawa nga dito ni Justin sa kanyang ina dahil hindi daw ito ang tamang pagkakataon na magiging hero itong si Justin upang ipakita nga dito kay Giselle na handa siyang tulungan ang mga ito dahil narito sila upang ipaghiganti ang nangyari nga dito sa pang-iiwan ni Giselle kay Justin noon at paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Eric itong si Justin na yun ang ilagay sa kanyang kokote upang makuha nga nila ang gusto at mapasa kanila itong Apex at mapabagsak itong si Giselle lalong-lalo na ang Apex Hospital. Samantala, nagulat naman itong si Carlos Benitez nang mayroong tumawag sa kanya na hindi naka-registered ang number at sinasagot niya nga ito at laking gulat nito nang si Irene ang tumawag sa kanya at humihingi naman ngayon ng tulong dahil di umano ay na-hold up nga daw ito at walang natira sa kanya at nagtanong itong si Carlos na kung nasaan nga ba itong si Irene at ang sagot ni Irene na naroon nga ito sa malapit sa kanyang bahay at hindi nagustuhan dito ni Carlos ang sagot ni Irene at dito niya sinabi na baka na lamang daw iyon ni Irene upang mapaniwala itong si Carlos at manghihingi na naman ito ng pera at dito sinabi ni Irene na hindi siya nagsisinungaling at nagsasabi siya ng totoo at humihingi nga siya ng tulungan dahil wala daw siyang kakilala doon nga sa kinaroroonan nito. Subalit tila matigas itong si Carlos at tila naiirita na rin itong si Irene at ang gustong mangyari nito na kay Lynette na lamang siya hihingi ng tulong kung hindi naman maibigay ni Carlos Benitez. Magkakaalaman na nga ba dito sa nangyayari kay RJ? Dito na nga ba mabubuking ang mga pangloloko dito nila Moira at Zoe sa kanya na hindi naman talaga niya tunay na anak ito at ito din ang dahilan na kung bakit nasawi itong si Don Pepe dahil sa sikretong pinagtakpan dito ni Zoe at ganon din itong si Moira upang hindi nga malaman ng lahat. Yan po ang aking karagdagan latest update at maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!